Ito po ay sinulat po ni Pablo sa church ng Hebreo. Sabi dito, tumitingin kay Jesus ang tagapanguna at tagaganap ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagak sa kanya. Sa kanyang harapan ay napagtiisan ang krus. Minaliit ang kahihiyan at umupo sa kanang kamay, trono ng Diyos. Okay? Sa wikang banyaga, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. No? Sa Tagalog, tumingin sa ating Panginoon. Kaya ang paglilingkod natin na ito ay dapat ang tingnan po natin ang ating Diyos. No, hindi po yung tao o anuman ang mga sinasabi po ng mga tao po sa atin. Sapagkat ang sabi po ni Lord, mahalaga pala yung ating tinatawag na pananampalataya, na ang pananampalataya po ito ay ang author po nito o ang pinanggagalingan po nito, lahat ng ating pananampalataya ay ang ating Panginoon, no? Siya po ang nagbigay. Siya po ang nagkaloob po sa atin, no? Kaya yung kagalakang ito na atin pong nararanasan sa mga salita po ng Diyos ay wala po itong katumbas, no? Na kagalakan sa mundong ito. Kasi iba yung kagalakan mo sa Lord, iba naman yung mga kagalakan mo dito sa mundo, no? Ang kagalakan po sa Panginoon ay mahalaga po 'yon, no? At ito po ay kagalakang walang kapantay, no? Sa mundo po ito na atin pong ginagalawan. Kaya ang tao, hangga't wala siyang pananampalataya po sa Lord, hindi niya pwedeng itaas yung ating Panginoon. Kaya mahalaga ito yung pananampalataya po natin, no? Sa Hebrew chapter 11 verse 6, ang sabi dito, sapagkat kung walang pananampalataya, ito ay di maaring magbigay lugod. Sa Kanya, sinong Kanya? Sa Diyos. Sapagkat siya na lumalapit sa Diyos, ay dapat sumampalataya na siya nga, at na siya ang tagapagbigay gantimpala sa kanila na masikap na naghahanap sa Kanya. Ito po ang ginagawa po natin. Nagsisikap po tayo na hanapin ang mga kalooban, katwiran ng ating Panginoon. At si Lord po ang magbigay sa atin ng gantimpala. So ano pong gantimpala? Una, ang ibigay ni Lord sa atin. Siyempre, yung gantimpala, ito po yung kagalakan sa Lord. Tama? Yung maaliw tayo ng mga salita ng Diyos. Gantimpala, magkaroon tayo ng tinatawag po na pag-asa, no, sa ating Panginoon. At ito pong lahat na ito ay makita ho natin na sabi po ng ating Panginoon sa pangitan po ni Pablo na kung wala daw ang taong pananampalataya, kung wala ang pananampalataya daw ang tao, ay di maaring magbigay lugod sa ating Panginoon. Kaya tayo ay nagbibigay lugod sa Diyos kasi meron po tayong pananampalataya sa Diyos. Kaya nga sabi ni Lord, sa John chapter 14 verse 1, no, sabi doon, let not your heart be troubled. Huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Okay? Ano man ang kalagayan natin sa buhay, ano man sitwasyon, huwag tayong magulumihanan, no? Huwag tayong mabalisa, no, sa ating kalagayan na ito. Sapagkat ano po ang dapat lang natin gawin? Ang nais lang po ng Panginoon, sabi niya, ni Lord ng ating Jesucristo, believe in God and believe also in me. No? Sumampalataya sa Diyos at sumampalataya sa akin. Sabi po ng ating Jesucristo. Kaya mahalaga yung puso ho natin ay huwag po magulumihanan, no? Sa mga narinig natin, nakita natin. Basta focus lang tayo sa Lord. Kaya nga sabi, looking unto Jesus, tumingin lamang sa Panginoon. Kasi pagka tumingin ka sa Lord, sigurado po yan, nandoon po yung focus mo sa paglilingkod, hindi ka mawawala sa ating Panginoon, at higit sa lahat ay lumalakas yung ating
pananampalataya sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya napakahalaga na tayo ay magkaroon ng paniniwala, pananampalataya, pero itong pananampalataya ito dapat ay tunay at totoo, no? Sa harapan ng ating Panginoon. Galing sa ating mga puso. Kasi pagka ang pananampalataya galing sa puso, hindi magagawa po ng tao 'yan, no? Ang pananampalataya na galing sa puso, nagagawa po 'yan ng isang tao. Bakit tayo ay nagpe-fellowship tuloy-tuloy ginagawa natin dito? Okay? Bakit tuwing Sabado kasama namin kayo, si Nanay Muling, si Nanay Lenny? Kasi po, meron tayong pananampalataya sa Lord. Tama? Ginagawa natin ang kalooban po ng Diyos. At tumitingin tayo sa Panginoon. Hindi po sa sitwasyon, no, sa buhay na ito. Hindi po sa anumang mga bagay sa mundo. Kasi kung titingin lang tayo sa tao, mawala na tayo sa Lord. No, maaring matisod tayo. Di po ba? Kasi maraming tao ngayon, pag tiningnan mo lang, tisod ka na agad. No? Ayaw mo na maglingkod. Bakit ganun sila? Di ba? Pero hindi ho ganun Ang tinitingnan natin dito, ang pinaka ugat ng ating paglilingkod ay ang ating Diyos. No? Siya po talaga ang pinakasentro ng ating paglilingkod na ito. Kaya, ikaw, ako, tayong lahat, personally na dapat, ang ating pananampalataya ay malakas po sa Lord. Dapat magtiwala talaga tayo sa Kanya. Na ang sabi po ng ating Panginoon, marami po siyang pangako. Kahit kailan hindi tayo niya iiwanan ni pababayaan man. Hindi tayo pababayaan ni Lord. No? Pagkaluban tayo, malalaman, concentrate lang po tayo sa paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Tuloy-tuloy lang po tayo at ang paglilingkod dapat walang anumang kapalit yan. No? Walang kapalit po ang paglilingkod. No? Anumang mga bagay sa mundo ito, wala po yung kapalit dapat. Dapat naglilingkod ka kusa at pinaglilingkuran niyo po o natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya sabi ni Pablo, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. No? Tingnan lamang ating Panginoong Kristo sapagkat siya ang pinanggagalingan, no, ng ating pananampalataya. Kaya po, salamat sa Diyos sapagkat binigyan tayo ng pananampalataya pong ito at nagagawa natin ngayon ang kanyang mga kalooban. Okay? Alam niyo po ba, napakasarap na magawa natin ang kalooban ng Diyos? Amen. Diba? Naramdaman niyo po ba yon? Amen. Purihin po ang Panginoon. Naramdaman po natin yon na napakasarap na magawa natin ang kalooban ng Diyos. Masarap na tayo ay ganito, nagpe-fellowship. At kahit tayo lang po, wala hong problema kasi hindi naman po pwedeng pilitin po ang tao. Tama po? Ang tunay na paglilingkod, kusa po yon. Okay? Amen. So tayo, nag-i-invite lang. Kung ayaw naman, di okay lang. Tama po? Wala naman tayo dapat ipangamba po ron Kaya nga sabi ni Lord, let not your heart be troubled. No? Basta tayo, sabi ni Lord, believe in God and believe also in me. So napakahalaga po yon na tayo po lamang magtiwala po sa ating Panginoon. Itagubili natin sa Lord ang ating lahat mga ilangan, ang ating kalusugan, lahat po yan sa buhay po natin. Ipagkatiwala natin sa Lord, sumampalataya tayo na si Lord ang siyang magbigay po sa atin. Amen? So, purihin po ang Panginoon. At hanggang dun lamang po yung ating exhortation. No? Maikli lamang pero mahalaga na tayo po ay dapat makita ho natin na ang atin palang pagtingin lamang sa ating Panginoon at ang Panginoon dapat po natin makita na siya talaga ang author ng ating pananampalataya. Hindi naman po tayo. Okay? So, purihin po ang Diyos. Tayong lahat po.